Pinayuhan ni International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na isuko na lamang umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng ICC. Lalo pat naglabas ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong October 23, 2025 na nagpapatibay sa jurisdiksyon ng korte na ipagpatuloy ang investigasyon sa situation in the Republic of the Philippines. Ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na nagpatibay sa jurisdiksyon ng korte sa kasong against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay magbibigay daan para tuluyang pag-aresto sa kanyang mga kasamahan sa umano'y extrajudicial case noong kampanya ng kanyang administrasyon laban sa DUGA, ani Conti. Ayon kay Attorney Conti, mas makabubuti kay Senator Bato de la Rosa na maging maagap at tapusin na ang issue. I would say it's best to get things over and done. I would even suggest that he, Senator Bato de la Rosa, submit himself to the jurisdiction of the court now and question case on its merit kung siya ba talaga ay may kasalanan o wala. Ani Conti. Idinagdag din niya na maaari umano itong gawin ng senador lalo na kung balag din ng kampo nitong questionin ang mga warrant na posibleng inilabas na o ilalabas pa lamang ng International Tribunal. Ito ay matapos ibasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC ang challenge to jurisdiction ng kampo ni Digong hinggil sa kaso ng dating Pangulo. Matatandaang si De La Rosa ay naging Philippine National Police or PNP chief nung simula ng war on drugs ng nakarang administrasyon at isa siya sa mga opisyal na pinaniniwalaang kabilang sa mga co-perpetrators sa kaso. Ito ay kinumpirma rin ni Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, posibleng isusunod na ng International Criminal Court sa kanilang mga arrest order sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo kaugnay ng investigasyon sa madugong kampanya laban sa iligal na DUGA noong nakaraang administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, nakakuha umano siya ng impormasyon mula sa isang source na konektado sa ICC na nagsasabing si De La Rosa ang unang target ng pag-aresto habang sigo ay susunod sa susunod na taon. Dagdag pa niya, lumalawak na umano ang saklaw ng investigasyon ng ICC at posibleng madamay pa ang iba pang dating opisyal na may kaugnayan sa war on drugs. Matatandaang si Trillanes ang unang nagbunyag na maglalabas ng mga arrest warrant ang ICC laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato at iba pang sangkot di umano sa war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Kasalukuyang nakadetini si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. May dahilan ba para kabahan o mga tug na itong sina Bongo at saka Bato de la Rosa? Naku, oo, kung ako kay Bato, nagtatago na ako sa Bato. Kasi, actually, hindi mo undeniable yung role niya sa war on drugs. To the extent na hindi na siya ma-redact, hindi na mabura yung pangalan niya dun sa mga dokumento. Ito yung dati natin pinag-uusapan na nabanggit yung pangalan niya. Kasi parang, bakit ko pa i-redact? If you look at all the documents, the ICC has not mentioned names, but his and another person's binanggit kasi unavoidable. And kung ako nga sa kanya, nagsasubmit na ako sa ICC para medyo magsabay kami ng pinakamamahal niya. Kung ako sa kanya, sasabayan ko na yung nakakulong ngayon. Kumbaga, hindi na ako lalayo kasi ang hirap nung nauuna yung dun sa isa. Paano kung maka-guilty na kaagad yun? Diba? It portends a lot for my case. So, sasabay na ako para mag-joint forces kami kahit paano, no? Although hindi sila pwedeng magpareho ng abogado. Mag-joint forces kami para sabay halos namin aayusin yung mga witnesses. Because things can change over time. Kaya, kung ako sa kanya, now is the perfect time, habang hindi pa ulit nagre-resume yung hearing ni Duterte, to submit to the court. How about si Senator Bongo? Si Bongo, ayaw magsalita talaga ng, kumbaga, yung prosecution yan eh. If Bongo played a cerebral role or a thinking role, sorry. Kumbaga, nag-isip, kumbaga hindi yung, Bong, bayaran mo yan. Ito, labas mo to. Hindi utusan lang. At sa totoo, hindi ako ang makakapagsabi nun, kundi si Bongo.
Siya yung may alam kung anong role niya. At kung may mga insider witnesses, and I would imagine there are a lot already. Ilan pa lang yung nagpa-public, pero parang kung ako, mapapaniwala na ako, no? Pero through the documents, sifting through the documents, yung kay Las Cañas, hindi masyadong nagpapalawig kay Bongo. Mukhang si Bongo talagang all about the money. Sorry. Kaya ngayon nga, di ba, may kaso siyang hinaharap, mas corruption pa. Kaya, yon, ano yung role niya sa pag-utos ng patayan, baka money side siya or logistic side. Yun ang i-determine ng prosecution. At hindi pa natin malalaman sa ngayon. Wag mo na. Yan yung medyo pa-surprise, kumbaga. Okay. So mga clear, alam natin ano nangyari sa ICC ngayon. Itong pinaka-latest. Di ba kino-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte na wala daw jurisdiction ang ICC dahil kino-question nila na parang sobra na yung taon, no? Sobra na daw yung taon, parang lumagpas na for an investigation. Okay? Okay. So, sige, pakinggan muna natin ito mga clear, ha? Okay, pakinggan muna natin itong video. 2021 lang daw binuksan ang investigation. Nanindigan ng International Criminal Court na may jurisdiction ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng pagbasura ng korte sa argumento ng kampo ni Duterte na September 2021 lang daw binuksan ang investigasyon kung kailan hindi na parte ng Rome Statute ang Pilipinas. Pero giit ng korte, 2018 pa nagsimula ang preliminary investigation sa war sa Pilipinas bago pa man kumalas ang bansa sa ICC noong 2019. Tingin pa ng ICC, sinadyang kumalas noon ng Pilipinas para makaiwas sa investigasyon. Sa punto yun, lumalabas mga clear, di ba? But anyway, makikita talaga. Di ba sa timeline, makikita na nandun na yung case, that's 2017, na-file yung case. At mag-i-start na sila noon, syempre, pero di ba kumalas yung Pilipinas? Because nagkaroon nga ng case doon. So, yung pagkalas ay at the very instance of no other than former President Rodrigo Duterte. Hindi nga ito dumaan sa Kongreso eh. At yun yung kino-question ni na Senator Kiko Pangilinan at the time. Bakit ikaw nag-withdraw nang hindi man lang iyan dumaan sa pagbobotohan ng mga miyembro ng Kongreso? Pero, since iyon, di ba, nandun na yung case, nasa Supreme Court na, pero naunahan kasi ng Supreme Court, ng ICC, no, ng ICC, naunahan na, after 2018 kasi plan na mag-withdraw, 2019, sinabi na ng ICC na, sige, formally, officially, withdraw na ang Pilipinas. So, yun. Kumbaga, nauna na i-acknowledge ng ICC yung pag-withdraw ng Pilipinas kesa doon sa Supreme Court decision. Pero doon sa Supreme Court decision na yon, mga clear, doon nakalagay kung saan sinabi yung ponente, si Justice Leonen, na ang ICC doon sa mga aksyon na nangyari, di umanong mga criminal actions na nangyari prior to the withdrawal, meron jurisdiction ang ICC. So yung backgrounder lang yun mga kaklira. Sige, tuloy tayo. Ito, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang tanghali po, Attorney Conti. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Attorney, ano po ang reaksyon ng pamilya ng biktima sa naging desisyon nga po ng ICC na tanggihan ang hamon sa jurisdiction ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Siyempre, malaking ginhawa ang dulot ito dahil unang sigurado pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to franchise. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation. Okay mga clear. Ibig sabihin, itong jurisdiction, kung tutuloy o hindi, yung hearing ng kaso. So okay na doon. Ibig sabihin, hindi nyo na mako-question yung jurisdiction, hindi nyo na mata-technical, kasi sinabi na ng ICC na may jurisdiction. Okay? Sabi nga nila kasi sinimula na yung pag-iimbestiga bago pa nag-withdraw ang Pilipinas. Okay? So hindi siya naging issue. And then, pero itong decision na to ay hindi niya nasasakop
yung issue tungkol sa yung medical na issue, kung unfit ba for trial si dating Pangulong Duterte. So that would be personal. Hindi na siya mate-technical, di ba? Kasi kung halimbawa na na-desisyonan ito, nasasabihin nila walang jurisdiction kasi nagpas na yung period ng 1 year, bakit pa kayo nakapag-imbestiga, sa technical yon, magagamit yon na depensa rin ni Senator Bato, ni Senator Bongo, at lahat ng mga taong pwedeng masabi o ma-include as co-perpetrator. Kasi alam natin is hindi lang nag-iisa si dating Pangulong Duterte nakakasuhan dito. May mga co-perpetrator. So, since kinonfirm ng ICC yung jurisdiction niya sa mga kasong ito, kung saan may mga co-perpetrator pa si dating Pangulong Duterte, hindi na makakalusot yung ibang mga sangkot. Di umano mga sangkot sa kasong ito. So, yung issue kung unfit siya for trial, that would be personal. Personal na lang yon sa parte ni dating Pangulong Duterte. So, unless darating yung time, sasabihin din ng Senator Bato na may cognitive impairment. At sila medyo mentally harassed. Kaya sila hindi nila alam kung ano mga inisip nila. Hindi nila yung nagagamit. 'Di ba? Unless iba ang isasuggest ng mga abogado nila. Pag neck brace, etc. Lagi may sakit na, 'di ba? So, yung sakit, sabi nga natin, is personal na depensa yan. Or personal reason yan, doon sa tao. Pero when it comes to jurisdiction, wala na. Tuloy na. Diba? Dito lumalabas, kinonfirm ng ICC ang kanilang jurisdiction. So, basahin lang natin ito mga clear ha, bago natin ituloy yan. Okay, yan. So, ICC ruling on jurisdiction destroys Duterte's kidnap claim. So, wala na rin yung issue ng kidnapping. So, wag nyo na siyang gamitin. Diba? Wag nyo nang gamitin. So, ito. The decision of Pretrial Chamber 1 of the International, anong date ito? October 24, 2025. Okay, pag October 24, pag high school kami, alam ko, meron kaming UN dito na mga affair sa event namin sa school. October 24, di ba, UN. The decision of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court affirming its jurisdiction over the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte should put to rest his camps claims that he was kidnapped and forcibly taken to the Hague-based tribunal. Okay? So, dito mga ka-clear, di ko alam, syempre, kung gagamitin pa rin nila ito pa-awa effect sa mga OFW, sa mga Pilipino dito, diba? Sa mga maisog, i-claim pa rin nila itong kidnapping na to. Kasi para makakuha sila ng simpatya. Pero lumalabas dito, hindi na siya, parang hindi na siya magagamit. According to Bayan Muna, Chair Nery Comenares, one of the lawyers representing drug war victims, rejected, Pretrial Chamber 1, which rejected defenses challenge to the ICC jurisdiction, practically destroyed Duterte's claim that he was kidnapped. Okay? Duterte's former Executive Secretary, Salvador Medialdea, who represented him in his first remote appearance before the tribunal in March, told the court that the former president's arrest and manner in which he was brought to the ICC constituted an abduction, kidnapping, and political score settling. Diba? Ito yung unang tumigdig siya. Tapos, diba, napagsabihan siya ng judge na this is not the right time to say that the statements or to speak about that because this is just the first appearance and ganyan. Okay? Pero unang salpak pa lang ni unang sabak pa lang ni Secretary former ES Secretary Salvador Medialdea. Ayan agad, nandig siya, di ba? Kidnapping kidnapping. Ayan. This was met with the passive response from PCIJ judges Julia Antonelia Motok, Renee Adelaide, Sophie Alipini Gansu. Okay? And Maria del Socorro Flores Liera, as seen in the video stream of the proceedings. Okay? Siyempre, dapat passive. Baka sabihin, hindi neutral. Okay, yon mga kaklir, ha? So, mayroon pa ba? Wait, ha? Ano pa tayo ng mas mahaba-haba?
Mahaba-haba. Daily Tribune. Sige, punta tayo sa Daily Tribune. Ano pa ba nandito? Okay, Daily Tribune. Okay. Oops. Ito. Okay. Dito tayo. Ito. Ayan, dito tayo ha. The International Criminal Court has confirmed its jurisdiction over the case against former Philippine President Rodrigo Duterte, rejecting arguments from his legal team. Naku, legal team, Kaufman, ikaw na naman to. Ha? That the court no longer has authority following the country's withdrawal from the Rome Statute. In a ruling issued, kahapon lang. Ha? Pero advance tayo, 'di ba? So halos ito ngayon lang sa kanila. Okay? ICC Pretrial Chamber Judges, okay, Antonella Motok, Renee Adelaide, Sophie Alipine Ganzu, and Maria del Socorro Flores Leara dismiss, binasura po ang claim ng depensa that the ICC could not investigate Duterte's controversial war on drugs because the probe was formally authorized only. Yung pag-iimbestiga daw ay inauthorize lang noong September 2021. Okay? 2 years after the Philippines withdrawal from the treaty took effect. The judges emphasized that the ICC's jurisdictional framework remains applicable to the cases involving crimes committed while the state was still a member. Ayan, no? Yaan, ang ICC, meron kaming jurisdiction sa mga cases na nangyari or mga aksyon nangyari nung kayo pa ay miyembro. Okay? Mga cases naman dito at the time na member pa eh. Okay? So, sabi dito, citing 127 paragraph 2 of the Rome Statute, they said withdrawal shall not prejudice in any way the continued consideration of the matter of any matter which was already under consideration. Nandun na daw under consideration na niya siya prior to the date on which the withdrawal became effective. So, kung nandiyan na, nag-withdraw kayo, pero nandiyan na yung case, it will not matter. Kasi kung lahat ng pag-uusapan naman dito, prior to the date of the withdrawal, hindi naman nyo na i-discussion, maigamit na depensa na, withdraw na kami. The mere fact na, yun yung reason kung ba't ka na yung nag-withdraw, because there's already pending case. There's already a pending case. Or there are already pending cases. So, meron na mga kaso. At nag-withdraw ka lang dahil may kaso na. Diba, under consideration na siya Nandun na yung case Diba, nag-withdraw ka 2018, nasampay yung kaso 2017. They also noted that no provision the statute limits how long the ICC can exercise jurisdiction over crimes committed before the withdrawal. Walang limitasyon. Wala to. Period. Basta na-commit ito, before the withdrawal takes effect, may jurisdiction ang ICC. Another, they said explicitly allows the court to proceed with matters that are already being examined. Ayan, bago ka umalis, bago kayo nag-exit, nandun under consideration na yung mga cases na na-file sa ICC. Duterte's legal team had argued that the preliminary examination did not constitute a matter under consideration, describing it as informal and non-justiciable process. Sabi ni Judge. Sabi ni Kaufman, ay hindi po. Yung preliminary investigation, hindi yun formal. Hindi informal yung ginawa nyo. So, hindi siya dapat na masasabing matter under consideration na. Kasi ibig sabihin kahit sa court na, di ba, para daw hindi pa itong matter under consideration kasi informal lang daw yun. Sabi ng judges, hindi. Any matter in Article 127, paragraph 2 is broad and not limited to a specific phase of the proceedings. Mali ka, Kaufman. Mali kayo, legal team. Ito, pag sinabi, any matter, broad yan. Hindi pwede kung ano specific phase yan. Ito dapat, tapos na. Hindi. Very broad yan. Therefore, they concluded the preliminary examination falls within the scope of the court's ongoing jurisdiction. Diba? The ICC's latest decision, however, does not address the 30s. Ito yung sabi ko kanina yung separate motion to halt the proceedings in which his camp claims that the former president unfit to stand for trial. Kaya nga, may tatlo na mga eksperto, mga ka-clear, sa brains, sa utak, sa behavior, para siya ay i-examine. Okay?
So, yan yon mga ka-clear. So, ibig sabihin, ano ang magiging pananaw dito nila Senator Bato, mga ka-clear? Naku, wala na palang saysay yung depensa natin na walang jurisdiction. Kasi yan din ang sinasabi nila Harry Roque, na wala ng jurisdiction kasi lagpas na ng period, nung nag-investigate kayo, 2 years after na. Yun din yun. At yun din naman mga clear, ang alam ko na isa sa mga dahilan, parang part yun nung petition nila, nung ayaw nilang puntahin ang Pangulo, ayaw nang ipadala ang Pangulo sa ICC, yung sa Supreme Court. So, pareho naman, yung sinasabi ng ICC sa kanong huling decision ng Supreme Court, sa panulat ni Justice Leonen, Yusek, ang aga mo po ngayon, sana laging ganito. Ay, ganun ba? Sige nga. Really? Kasi inisip ko baka gusto niya nanonood ng news eh. Kaya ayoko siyang sabayan. Diba? Well, anyway, na-try po natin maaga. So, ganito mga ka-clear. Ibig sabihin nito, yung pag-asa kila Senator Bato, Senator Bongo, at yung iba pang mga parte ng ICC na maaaring masampan kasi hindi pa binibigay yung mga pangalan mukhang gumuho ang kanilang mundo dahil yun ang kanilang depensa. Nagsalita na yung ICC. So anong effect nito mga ka-clear? Mas lalakas ngayon ang loob ng prosecution na humiling na ng warrant of arrest. Magpa-issue na ng warrant of arrest dahil alam na nila na wala nang sagabal patungkol sa issue ng jurisdiction. At maaari nang ituloy ang hearing dahil kampante na sila na hindi na magiging issue ang jurisdiction. So magiging issue na lang kay dating Pangulong Duterte kung fit ba siya for trial. Okay? Joy Rock, Ronel, nililinis ng gobyerno ngayon ang mga anomalya ni Duterte. Pati inutang niya, binabayaran ng gobyerno ngayon. Yes, opo, actually kasama yan. Kasama yan sa binabayaran natin, kasama yan, party po yan sa GAA. Meron tayong portion na nandiyan para sa pagbabayad ng utang. Diba? Kaya po, unti-unting binabayaran yung napakalaking inutang noon. Diba? So, so tandaan natin mga ka-clear, halos ilang porsyento pa? Doble? Triple? Ang inutang ni dating Pangulong Duterte? Ba't kaya? Siyempre, ang laki naman kaya ng confidential funds ng Davao City noon. Tapos may 51 billion din naman si Pulong Duterte. Diba? So, siyempre, umutang. Bakit? Kailangan bayaran yung formally. Diba? May mga ganon. Kaya, laki tuloy ng inutang ng Pilipinas. Attorney Clay, si Banat Boy nandito. Nandito si Banat Boy. Okay. Oy, ikaw na naman, nagtatanong ka na naman sa akin kung mahilig ako sa nightlife. Mga ka-clear, hindi po talaga ako nagna-nightlife. Okay? Nagkataon lang po, ito kasi si Banat Boy, yung kulit tatanong sa akin Actually, yung na-imbitahan po kasi ako nitong sila Addictus Rex. Hindi ko pa sila kilala at the time. Pero nasa radio na po ako sa DCXL. So, nagte-text sila sa akin kung kailan daw pa kami parang meet and greet ba? So, sila Addictus Rex yung nag-invite sa akin. In-invite ako. Akala ko guest ako. Yung pala, ako pala yung magbabayad nung pa-party nila. But anyway, sige, okay lang. Diba? Kasi, at that time, yung ibang mga pumunta doon, hindi ko naman kilala. But syempre, pagka nakasama mo sa vlog, ito naman, Banat Boy, tayo, isang beses lang naman tayo nagkita sa Dubai. Right? Actually, paano kami nagkilala? Hindi, natinanong ko siya. Wait lang, hindi ko matandaan. McDonald's ba yon? Jollibee sa Dubai. Diba, Jollibee? Tapos nagtanong ako sa kanya, mukha kasi siyang Pilipino. Hindi, in English ko pa yata siya. Parang ko, where's the restroom? Ganun pa. Akala ko kasi siyempre, di ba? Tapos niya, gumano siya sa akin. Attorney Claire? Saga, ay, Pilipino, di ba? Pilipino. Tapos niya, doon kami nagkita. Doon kami unang nagkita ni Banat Boy. Once lang yon.
Pero syempre, pagdating niya sa Pilipinas, kahit once na kami nakita, since, vlogging, parang, alam niyo, parang malalim na ang samahan kahit hindi kayo nakikita. Okay? Doon sa parang meet and greet na yun, Christmas party kasi, parang Christmas party kung meet and greet. Diba? Nandun din si Direk Freddy. Pero first time din kami nakita. Lahat po doon na nasa sa loob, first time namin nagkita. So wala po talaga akong kakilala sa kanila. Si Addictus Rex, noon ko rin nakita. Tapos, ang sabi ko sa kanila, kasi ano siya, parang karaoke. Para siyang isang room na exclusive. Kasi hindi nga ako umiinom eh. Tapos kasama ko yung asawa ko at the time. So, at alas 4 yung pag-meet namin, hindi ko maalam na gagabihin sila, di ba? Kasama na rin ako, syempre, na doon. Kasama. And, sabi ni Addictus Rex, pwede ba umorder ng, ano ba yun? Beer ba yun? Basta beer. So, go ahead, di ba? So, sila yung uminom. So, hindi pa ako uminom. Pero kaya tinatanong ni Addictus Rex kung, ni Banat Boy ko umiinom ako. Hindi po ako umiinom. Yan. At hindi rin po ako nagda-nightlife. Nagkataon lang po, inimbita nila ako. Inimbita nila nga ako, akala ko nga guest ako eh. Akala ko guest ako. But anyway, yun na yun. So, para maliwanagan lang, kasi baka merong palabasin na umiinom ako. Hindi po talaga ako umiinom. Okay? Sabi ko nga, at that time, kinukonvince nila ako, sila Addictus Rex and the gang, and the group, na mag-livestream. Sabi ko, hindi ako marunong mag-livestream. Tapos, hindi, madali lang. Then, and after that, sabi ko, nag-research ako, paano ba mag-stream? Tapos, tinatanong ko sila, paano ito, paano yung ganyan? So ako, pag hindi ko alam, I tried to ask. Diba? Paano yung ganito? Paano ang gawin? Di ba, minsan tatanong ko, paano magpapasampa dito? Naku, hindi ko na alam. Ayun naman na, hindi ako ganun kateki. So, yun lang. Yun lang po ang dahilan dyan. Pero, since then, hindi naman na eh. Sabi sa, hindi ko po kasi talaga hilig yung nightlife. Ayoko nung malakas na tunog sa gabi. Saka ayoko nung amoy ng sigarilyo. So, yun. Hindi ko yung kaya. Hindi ko kaya yung may amoy ng sigarilyo. Na, di ba? Kasi di ba, syempre, pag may mga ganun, may nagsigarilyo, hindi ko siya kaya. Yun. Ayan. So, mga kaklero, maliwanag tayo. Si Banat Boy kasi, yung kulit-kulit, laging itatanong to eh. So, yun po, So, nandiyan si Presi TV. So, si Tomasito nandito. Tomasito ka, nandito ka, paramdam ka. Yon. So, in other words, mga ka-clear, ang pinaka, gumuho ang mundo. Gumuho ang mundo nung mga taong feeling nila kasama sila sa case. Senator Bato. Senator Bongo. General Albayalde. Sino pa? Albayalde. Si Regina Garma, kasi parang hindi na yata yan, parang nandun na yata. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero witness na siya eh. Witness na siya. According to Senator Trillanes. Diba? Tapos, may nabalitaan ako mga clear, yung kailan lang umamin na parte ng ICC. May nabalitaan kasi ako na dapat hindi yan gawing witness sa ICC. Kasi Duterte yan. Ganun. May ganun. Oo, mga ka-clear. Diba? So, mahirap daw. Kasi Duterte, baka kung ano-ano sabihin na iba. Yun lang. Okay, Arte at iba pa. Kapag magkakadamputan na lang po kami naniniwala na may kakayamang panagot ang mga ginagawa ng administrasyong kasalukuyan, mukhang makakatakbo pa sa 2028 election lahat ng mga involved na politiko. Well, anyway, tingnan natin. Meron namang kinasa na kay Eric Yap. Si Eric Yap, ito ay bata rin. Dating Pangulo Duterte. Nauna, kitang-kita kasi may ghost project. Diba? At hindi lang yon, lumalabas na beneficial owner daw siya. So, papatunayan yon. Ngayon, tingnan natin. Kasi, ang daming mga sabi ko nga, maliban sa 2022 to 2025,
Yung 2016 to 2022, ang daming ghost projects. Inamin naman na yun. Inamin naman yun ni dating Pangulong Duterte. Pag ghost projects, sandali nang habulin nun. Dapat mahabol na yung nakaraang administrasyon din. Diba? Yung kasi kita mo na umamin may ghost projects. Hanapin nyo na lang yun. Oh. Tapos 13,917 flood control projects ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Hanapin nyo na rin yun. Kung existing yun. Diba? Watching from California, si Jace. Ako na wala. Wait. Jace, ano pangalan niya? James Cito TV. Thank you. Okay. Paring Ian, Eric Yap. Teka lang, sabi na si Paring Ian, Eric Yap, palaging kausap ni Senator Erwin sa radio show niya dati. Talaga? Kasi ACT-CIS pero after siya ma-appoint bilang caretaker ng Benguet ni dating Pangulong Duterte, hindi na yata umalis sa pagiging representative ng Benguet. At sabi, hindi naman daw taga Baguio to. Ayan, di ba? Hindi pala taga Benguet. Okay? Ito yung the name. Ito ba yung the name that could not be mentioned before? Andres. Hindi pala. Na-mention pala siya ni Manny Pacquiao. In fairness. Dapat lagyan ng recorded cam sa mismong loob ng kulungan si DDS para wala siyang kawala. Ni DDS para wala siyang kawala, Andres. Iyan. Well, anyway, tingnan natin. Kasi sabi naman ng karamihan na pag parang nababanggitan na ang pangalan pagdating sa ICC case. Ready naman daw sila, di ba? So, let us see kung gaano ba ka-ready kung darating ang warrant of arrest. Di ba? Si Attorney Conti naman nagsasabi na posible. Sige nga, pakinggan natin si Attorney Conti after natin mag-analyze dito. Pakinggan natin. Na nasimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posible magtukoy pa ng ibang responsable. Mga ka-clear! Pwede pang magturo ng ibang responsable. Ay, nako, paano kaya yung head? Nasimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posible magtukoy pa ng ibang responsable. Yung mga co-perpetrator ni Duterte. Hala! Nako, mga ka-clear! Meron pa naman kalalabas na umami ng ICC. Akala siguro tapos na yung issue. Nag-iimbestiga pa pala. Paano kaya yung head na may alam? Na hindi pumigil? You're just asking, mga kaklira. Hindi naman sa ating galing yun, di ba? Paano kayo mga umami na parte ng tukhang? Banat boy, paano kaya yun? Hindi pa pala tapos. Ulit-ulitin nga natin. Kailan na nasimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posible magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, posible Senator Bato de la Rosa. So after po ni... Pero hindi pa tapos ang investigasyon. Pwede pa madagdagan yun. OMG. Nako. Attorney Conti, dahan-dahan ka dyan, Baka sabihin yan, dyan tayo mag-aaway. Curve. Wag ganyan, Attorney Conti. Wag ka manakot. Wag ka manakot, Attorney Conti. Ay, magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Diba? Ano nga yung the right word? You might have struck a nerve. Don't. Panic mode, wag. Attorney Conti, may magagalit sa'yo. Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna na warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may layak ngayon na pagpasahan kung i-grant yung warrant of arrest na additional pa. Kumbaga medyo mas may ka na dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all na magpasya ng kahit na ano patungkol dito? At kung ikaw ang korte na laging kini-question ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patuntik-tuntik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Yun, mga ka-clear. So, pwede na humingi ng warrant of arrest, pwede na magpa-issue doon sa mga involved at masasabi pang involved. Yun lang mga ka-clear. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.